So, hello mga ka-Deers in Canada. Ito nga, uwian na namin at natapos na naman yung isang buong maghapon namin. Sobrang bilis ng oras dito, lalo na kapag busy ka. Kaya lang, pangit ang panahon kasi nag-i-start na naman mag-snow. Ito yung snow na ayaw ko kasi pag bumagsak to sa daan, medyo madulas. Buti na lang, naka-winter tire tayo mga guys. So ayun nga guys, buti na lang naka winter tires na tayo kasi September pa lang talagang kinakabit ko na siya. Iniiwasan ko kasi yung mga ganitong pagkakataon, yung bigla-bigla na lang nag-i-snow. Tapos ito yung tipo ng snow na ayaw ko kasi madulas to sa daan. Pagbagsak niya sa daan, madulas talaga, mararamdaman ng kotse mo. Minsan naranasan ko na rin mag-skid dahil dyan, kaya nakakadala. So ayan, tinaas ko na rin yung wiper ko kanina kasi nga may forecast siya na mag-i-snow. Syempre guys, dahil winter season na nga, hindi ako nagpapawala sa kotse natin ng windshield water. Ayan, dapat negative 35 above kasi sa pag winter dito guys, sobrang lamig talaga. Kaya niyang pag-yellowhin yung mga windshield water natin. So yun, lalo na ang layo-layo nitong opisina namin. So pag sa daan masyadong maputik, madalas kong gamitin yung ating wiper para maklear lang yung ating windshield, para hindi tayo ma-zero visibility. So ayun nga guys, pinapainit ko lang yung kotse natin at alis na rin tayo maya maya. So andito na nga tayo sa loob ng ating kotse guys. Pinaiinit ko lang saglit yung makina at maya maya alis na rin tayo. Actually sobrang lamig sa labas. Zero lang siya, 0 degree, pero yung kanyang windshield is medyo nasa negative 5 or 10. Masakit siya sa kamay, masakit siya sa balat. Yan, kita nyo. Pangit ng panahon ngayon. Kulimlim. November 22 na nga pala dito sa Canada ngayon. At hindi ko namamalayan, magdadalawang taon na rin pala ako dito sa company namin. Parang kailan lang nag-flashback sa akin nung nag-a-apply pa ako dito. Nung sinabi sa akin nung kaibigan ko yung opening, medyo hesitant akong puntahan kasi nga almost 30 or to 40 kilometers yung layo nito magmula sa Calgary. One way pa lang yun. Siyempre, babalik ka pa, di parang doble, 80 kilometers na rin kung ito total mo. Pero siyempre, opportunity na yung lumalapit sa atin, kaya grinab ko na rin. Sa awa naman ng Diyos, pinalad tayo na mapili at matanggap dito sa company na to. Na hanggang ngayon, ito nga, nandito pa rin tayo at nagtatrabaho. Siyempre, hindi na rin natin pinalampas yung mga ganitong opportunity. Kaya hindi ko na rin inisip yung distansya na babiyahin ko araw-araw. Ang mahalaga, magkaroon tayo o makapag-start tayo sa industry na gusto natin. Di lalo na dito sa Canada, yung construction kasi seasonal lang. Pagka winter, medyo matamlay. Kapag summer, doon nagbo-boom. Swerte ko dito sa company na to kasi sa loob ng 2 years, hindi ko nakitaan to na nag-laid off o nag-alis ng mga tao kapag ka winter. May mga industry kasi na seasonal lang talaga. Malakas kapag summer, mahina kapag winter. Dito naman sa napasukan kong company ngayon, swerte ko at sa loob ng 2 taon ko dito, hindi pa ako naka-witness na nag-laid off sila ng mga tao. At sa loob din ng 2 taon ko dito sa company, nabigyan din ako ng pagkakataon na makuha ko yung posisyon na pinapangarap ko dito. Kasi nung nag-apply ako, yung position na yun ay hindi pa available. Parang mas kailangan nila ng estimator, kaya yun yung sinabi sa akin nung nag-interview sa akin yung may-ari ng company na kung pwede ko munang kunin yung estimator position and later on magiging designer ako. So sa loob nga ng 1 taon, naging estimator ako dito sa company. Tapos recently, nabigay sa akin yung position na pinapangarap ko. Yun nga, yung pagiging designer. Although yung pagiging designer ko dito hindi siya ganun kalawak kumpara nung kung anong trabaho ko sa Middle East. Pero somehow, somewhere, related din naman siya.
nandun na tayo sa kumbaga scope na pinapangarap ko. Konti na lang, may mga ilang experience na lang, makukuha ko na rin yung talagang posisyon na pinapangarap ko. Hindi man dito sa company na to, siguro sa ibang company. Ang mahalaga, nakakapag-start akong bumuo ng experience ko. Andun pa rin naman yung pangarap natin na sana someday makapagtrabaho tayo sa isang architectural firm dito sa Canada. Kaya nga nung nag-international student ako, ang pinili kong program is yung related sa degree na tinapos ko sa Pilipinas at yung experience na meron ako sa Middle East. Pero ayun nga, gaya na nasabi ko, masaya ako sa kung anong meron tayo ngayon. Ini-enjoy ko kung ano yung blessing na binigay sa atin ng nasa taas at ng company na kung saan ako nagtatrabaho. At kung ano man yung narating natin ngayon sa company, patuloy lang natin siyang i-enjoy at pag-iingatan at hindi natin sasayangin. Siyempre, pinaghirapan din natin yun ng 2 taon. Halos hindi rin biro yun. Yung pagbiyahe-biyahe natin ng 30 to 40 kilometers back and forth araw-araw, hindi siya magiging hadlang para bigla-bigla na lang susuko. So ito nga at nangangalahati na tayo ng biyahe pa uwi at medyo palakas pa rin ng palakas yung pagbuhos ng maninipis na snow. Medyo hindi tayo nagmamabilis ngayon, tamang 80 lang ang takbo natin kasi mahirap na baka maaksidente pa tayo. Dito nga, ito yung tinatawag naming Stony Trail. Naaalala ko dito yung NLEX. Pag umuwi ako ng Pilipinas, ito yung naaalala ko. Kaya iwas homesick na rin. So, paano guys, medyo madilim na rin at wala akong ganong maipakitang view sa inyo dito sa daan na to. Maraming salamat sa panonood ng video natin at pagsuporta sa channel namin. Sa susunod na lang uli at paalam. God bless.